Tulong hatid sa mga magsasaka ng mga nagbabadyang El Nino. Ilang taniman na nga sa Quezon City ang natutuyot na. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. 5 beses na sa isang araw kung magdilig sa mga pananim ang urban farmers sa Quezon City. Mabilis daw kasing matuyo ang lupa dahil sa mainit na panahon. Ang ilang bahagi ng kanilang taniman, hindi na rin matamnan dahil sa pagkabitak-bitak ng lupa. Matatapos na April, wala pang ulan. Kaya nga kami ng kumpare ko, nananalangin sana, bigyan kami ng kahit isang bagsak na ulan. Ngayong Abril, nagtaas na ang pag-asa ng alert status dahil sa banta ng El Nino. 79% daw ang tsansang mangyari ito sa Hunyo hanggang Agosto at posibleng nga abot pa hanggang 2027. Maaari ang magdulot ng tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Dagdag pasanin ito sa mga magsasaka na napapagastos na sa mahal na diesel para mapagana ang water pump para sa irigasyon. Nagkaroon na ng bitak ng mga pinitak nga eh, kaya lumalim. Siyempre, pupunoy muna ng tubig yung bitak bago po may babaw. Kaya ang tagal, kaya inaabot ngayon ng 8 oras ang pag ako nagpatubig. Kaya gumagawa na sila ng paraan para hindi malanta ang kanilang pananim. Ang patubig tuloy kahit gabi. Naglalagay na rin sila ng dayami at ipa para mapanatili ang moisture sa lupa at hindi agad matuyo ang halaman. Pero sa kabila ng mga paraang ito, hindi pa rin sigurado kung sasapat para mailigtas ang kanilang ani. Kaya umaasa ang mga magsasaka na makakatulong ang paggamit ng solar-powered pump upang mapababa ang gastos at mas mapatuloy ang patubig sa kanilang mga tanim. Ngayon kasi halos 1 beses, 2 beses lang kami nakatanim ng palay. Kung solar pump sana, halos lahat matataniman namin. Habang lalo pang tumitindi ang init at natutuyo ang lupa, hindi lang mga tanim ang nanganganib, kundi pati mga kabuhayan at supply ng pagkain kung magtutuloy-tuloy ang tagtuyot. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang epekto ng init ng panahon sa mga magsasaka kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano ba yung madalas itanim ng mga magsasaka dun sa mga pinuntahan mong lugar sa Quezon City? Actually, Paps, karamihan talaga is palay. Oo. No, palay, Oo. pati mga vegetables. Oo. Kaya nga nung talbos, Oo. pati na rin yung tinatawag nilang gulay pa, no? Oo. So, halo-halo actually, Pops J, no? And Oo. ito nga nung umiinit na nga yung panahon, talagang Oo. kung dati, 2 beses lang sila nag-iigim, nagpapatubig. Ngayon, more than 4 times na raw sila nagpapatubig para lang ma-sustain na hindi magbitak-bitak yung mga lupa. Napakainit naman talaga kasi, Ivan. Mas mahabang oras nilang pinapagana ang water pump. Magkano kaya ang dagdag na gastos niya sa krudo? Before daw, Pops J, Oo. nasa 4 na oras lang yung kanilang patubig. Ngayon, umaabot daw ng 8 hours. Doble. No? So, Oo. dumoble yung Oo. oras ng patubig, Pops J, plus dumobre din yung kanilang ginagastos dahil Oo. nga yung Presyo diesel ng, ngayon, diesel, tumaas. medyo mahal nga. No? Kaya naman, umaasa nga raw sila kahit 1 oras na ulan lang, kahit papano, para lang hindi magbitak-bitak yung mga lupa. No? So, lumaki din, Oo. Pops J, yung kanilang mga gastos para nga dito, lalo na dito sa kanilang patubig. What if pa daw, kung hanggang next year pa daw, kasi yun yung tinitingnan ng pag-asa, ano baka umabot hanggang next year. Mas iinit pa next year. Tama ka dyan, Pops. Ivan, makatutulong ang solar-powered na mga pump. Magkano naman kaya ang kanilang ilalaang pondo para dyan? Pops J, yun yung sa base sa kanila, no, ang nakita raw nila, nagre-range sa around 100,000. Yung solar powered na water pump. No, medyo may kamahala, no, Pops J, pero ang ano naman daw dito, tuloy-tuloy daw yung kanilang pagpapatubig, no, kasi hindi na sila gagastos sa diesel. So makakatipid daw sila kahit papano, kahit na yung initial investment medyo malaki. Plus yun nga, no, Pops J, ikakapitalize sana nila yung init ngayon, no, yung solar power, dahil yun nga, tag-init ngayon, Pops J. At maitanong ko lang, gaano karaming magsasaka yung umaasa dito sa taniman na pinuntahan mo? Nasa 30, Pops J, no? 30 na families. Oo, Yung 30 families. yung nandoon. Marami-rami din. Marami-rami, Oo, Pops oo. J, no? Kahit nga yung mga anak nila tumutulong na rin sa pagsasaka ngayon, kahit yun nga summer, walang pasok sa mga eskwelahan. So sila ngayon, Pops J, nagbabantay doon sa mga ibon. No? Kasi itong mapapalay, Pops J, talagang target daw to ng mga maya na ibon. No? Kaya yung may pagkakataon daw, pag napabayaan, imbis na mukhang buo, wala daw laman. So, Ayun. yun yung isa pa sa Pinapapak challenge ng mga ibon. Tama ka dyan, Pops J. May hiling ba silang tulong sa pamahalaan? Pops J, yun yung isa doon sa talagang hinihiling nila
sana daw mabigyan nga sila ng solar power na water pump. Oo. No, yun yung talagang kanilang pakiusap, yung kanilang Sa Quezon panawagan. City LGU Sa o maging sa national government? Quezon City LGU, o kahit nga private sector, Pops Okay, J, no? Humihingi na sila ng tulong para kahit paano daw masustain nila yung pag-produce nitong mga palay, pati na rin yung mga gulay, dahil sa kanila naman daw, kahit na yung mga gulay na to, kahit wala daw sila kitain, kahit pinamimigay na lang daw nila actually Oo. yung mga gulay na to doon sa kanilang mga ganun ba? bahay, sa kanilang mga Oo, community, oo. para lang daw makatulong at makatulong sa kanilang community, Pops J. Ayun, ano raw ang plano nila kung sakaling magtagal itong matinding tagtuyot? Actually, Papi, dapat nga daw ngayong season na Oo. to, nakakapagtanim na sila ng mga mais, no? Para kahit papano raw, may ma-harvest sila. No? Pero so far sa ngayon, Papi, ang maasa sila, no? Magkaroon ng mas ayos na weather at talaga mag-aantay daw sila kahit ng mas magandang panahon para daw makapagtanim. Dahil before daw, nakakatatlong ani sila sa isang taon, and ngayon daw baka nasa 1-2 na lang daw, Papi. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.